What's up mga tropa? Today is Tuesday, September 5. Time check, 11:51 AM. Wala tayong destination ngayon. Magmomotor lang tayo kung saan tayo dadalhin ng motor natin. Makulimlim ang panahon, maganda, pero wag naman sana umulan. Tinetest pala natin yung bagong setting na ginawa ko regarding dito sa connection ng ating intercom at ng camera na Insta360. Susubukan natin kung okay na, kung mas maganda ba siya. Kasi tawag dito, inaano ko pa kinakalikot-kalikot ko pa, ina-explore ko kung ano yung magandang setting ng, kasi ayun ang ginagamit natin as etong intercom natin, ito yung ginagamit natin as primary external na mic. So dapat maganda talaga ang quality ng mic natin. Hindi pa kasi ako makapag-decide kung bibili ako ng totoong external mic. If okay naman tong intercom as external mic, kung maayos natin at makukuha natin yung magandang timpla niya sa kaka-explore natin, then hindi na tayo bibili ng external mic talaga para sa camera. So malaking tipid din yon, kasi hindi lang mic ang bibilin mo, kailangan din natin bumili ng mic adapter para dito sa, hindi kasi maganda yung quality ng mic na nabili ko, is tag 150 lang. So hindi natin ginagamit ngayon, and gusto ko rin malaman kung okay ba tong intercom as external mic for vlogging, motovlogging. Maraming setting na akong nasubukan, lalo na nung umakyat kami ng Baguio. Trial and error lang din naman, search sa YouTube, syempre. Then susubukan, magra-ride. Pag hindi maganda, gawa ulit ng panibagong setting, susubukan, magra-ride. Pag hindi maganda, then eto, tatry nga natin kung okay na. So ang ginawa kong setting ngayon dito sa ating Insta is, yung mga nakaraan kasi is, tawag dito, masyadong tahimik, hindi naririnig yung ambience nung labas. So kailangan ko pa siya lagyan ng mahinang background music para maging buhay yung video. Kasi pag doon lang ako umasa sa boses ko, is hindi naman ako ganun kagaling magsalita. And yung sobrang tahimik niya is maboboring kayo sobra. Ako nga naboring nung ini-edit ko. So ito ang ginawa natin setting dito ngayon. Unang-una, yung setting muna dito sa intercom ko is naka-on din kasi pala yung ano niya, yung intelligent noise blocking. So in-off ko yung intelligent blocking niya. Then dito naman sa Insta360 natin is ginain ko lang yung external mic. Nag-gain lang ako ng 3 decibel mirror. Hindi ko alam kung ano decibel. Basta nag-gain ako ng 3 decibel. 3 dB nakalagay doon. So i-check natin kung kahit pa paano magkakabuhay. Ang temperature natin is 32 degree tung sa labas. Makulimlim pero maalinsangan yung panahon, mainit, mararamdaman mo talaga. Kalalagpas lang pala natin ng Manggahan, nandito tayo sa along Governors Drive. Ito yung way ng papuntang Naik, Cavite na ano pa ba? Papuntang Cabiang. Akit na lang din siguro tayo ng bundok. Since wala naman tayong pasok today, wala rin naman tayong lakad, try na lang din natin ikot-ikot. Hope ma-enjoy nyo yung daan. Tuesday ngayon, for sure wala masyadong nagra-ride papuntang Cabiang. May mga pasok na rin kasi sa school.
Akyat tayo ng Kaybyang kasi mukhang okay naman yung panahon. Mukha namang hindi uulan. So tama nga talaga, traffic na. May mga nadaanan na rin tayong traffic kanina dahil harap ng school, dun lang din naman lagi nagta-traffic dahil, nataon ng uwian. Time check, 12:27 PM. Didiretsuhin lang 'to, ang diretso nito is ay na paakyat na nga ng Cabian Tunnel. Hindi tayo pupunta ng Cabiang Tunnel kasi, ilang beses na rin natin napuntahan 'yan. Hindi meron pa akong hindi napupuntahan diyan along ano ba 'yan, Ternate. Ang Pakaibiyang Tunnel kasi is may kakaliwaan ka, then pababa ng bundok. So, ita-try natin dumiretso. Yung parang nababasa ko cab lane ba 'yon kung hindi ako nagkakamali. Ita-try natin doon pumunta kung anong meron doon kasi never pa ako nakapunta doon kahit nung nagba-bike pa ako. Since wala naman tayong hinahabol na oras, eh, puntahan na natin ngayon. Baka puntahan pa ng iba yan. Hindi pa rin pala tayo nagla-lunch, so maghahanap na lang tayo mamaya. Saglit lang naman tong biyahe na to. Malapit lang to sa aming tahanan dahil kami ay taga Dasma lamang. So, part pa rin siya ng Cavite. Ayan, turn natin na Sugbu. Kung nakikita nyo yung signage na yan sa kan. Turn natin na Sugbu. Diretso lang yan. Ano, yun no? Nakikita nyo mabagal na yung daloy ng traffic. Siyempre dahil marami ng tao sa kalsada. Normal na. Sobra. Talagang wala na. Tapos na ang pandemya. Ilang beses ko na rin na bike to. Isa pala ako sa kabilang sa mga pandemic rider. Okay naman, nakakapagod. Pero siyempre kinaya naman sa awa ng Diyos. At eto, nakamotor na ngayon. Etong lugar na to is malapit na to sa dagat. Kaya mamaya marami kayong makikita or hindi ko alam kung marami ngayon dahil tanghalin tapat. Yung mga nagbebenta ng mga seafoods sa gilid-gilid lang ng daan doon sa unahan pa. Dagat na kasi itong kabilaan natin eh, itong bandang kanan. Alam ko malapit na sa dagat yan. Sana hindi umulan ano, dahil wala akong maisip na meron naman sisilungan doon ng mga kainan. Sana lang hindi umulan. Ayan na nga. Kasasabi ko lang, medyo umaambon na. Ayan na umaambon at medyo madilim ang harapan natin. So, malaki yung posibilidad na uulanin tayo. Pero meron naman tayong dalang kapote, so nothing to worry about para matest naman natin yung nabili nating kapote sa Shopee. Kung makikita nyo yan, ang ganda, napakaganda na dito. Probinsya feels na talaga. Probinsya na to. May palayan sa kaliwat kanan mo, bundok sa harapan mo, dagat banda doon sa unahan. Alam kong itong part na to is part ng naik pa rin to pero papunta na ng Maragondon. Sana kahit papaano meron tayong makasabay na mga umaakyat ng bundok para hindi naman patay na patay itong biyahe natin. Grabe kasi weekdays kasi talaga ngayon eh. Napakaganda ng day off ko sa trabaho eh. Tuesday, Wednesday. So ayan, ito na yung arko ng Maragondon. Nandito na tayo sa Maragondon, Cavite. Then ang susunod na bayan dito is ang Ternate, which is part na rin siya, part ng Ternate rin is yung Cabiang Tunnel and yung bandang bundok. Pero ang alam ko paglagpas nung bundok na yon ano na yun Batangas na yun eh. Yung paglagpas nung tunnel na yon is Batangas na. Kung di ako nagkakamali. Kasi iba na yung dating pandemic, iba na yung yung checkpoint doon.
Hindi na siya Cavite Police, Batangas Police na yung mga nandun sa paglagpas ng tunnel. Napakasarap ibiyahe na itong gamit nating motor ngayon. Itong X-Max natin. Napaka-komportable. Hindi ka rin bibitinin sa pag-overtake dahil hindi, syempre hindi na ganun kaliit yung makina nito. Ito ay 292cc. So talagang meron na rin siyang power na mag-accelerate. Ang downside lang nito ay sobrang bigat para sa 292cc. X-Max 300 to. So ni-round off lang nila. Para sa 300cc is napakabigat na itong motor na to. Ah, sa mga bago-bagong nagmomotor, hindi mai-advise to dahil sa weight niya. Ito ay 180 kilos. Isang beses na ako natumba dito nung kami ay umakyat ng Tinok. Nag-picture lang tayo saglit sa Puerto Azul, ano? Ito, diretsuhin na natin, sasamantalahin na natin habang hindi bumubuhos ang ulan. So, ito, dire-diretso lang to. Nagpalit na rin ako na battery ng GoPro natin para naman nagre-record ba? Ayun, is it recording? Yes, nagre-record naman yung GoPro. So, ito, enjoyin natin ng view dito sa kabundukan ng Ternate, Cavite. Woohoo! Maraming ano dito, unggoy. Maliban sa akin ha, syempre. Ma- Maraming unggoy dito na yung nasa gilid lang, pero ang nakalagay doon is bawal sila pakainin, syempre. Baka kasi masanay, mahirapan na sila maka-survive sa wild. Halos walang dumadaan dito, no? Kaya maganda din talaga mag-ensayo ng bike dito, eh. May mga sasakyan na pakilan-ilan, may bus na paminsan-minsan. Alam ko may oras yung biyahe ng bus, eh, kaya hindi ganun ka ano, pakaganda. Napaka refreshing pag galing ka ng metro. Ay, nakikita niya yung bundok na yan. Sana is napapakita ko sa inyo na maayos. Sayang hindi ko dala yung tripod. Ay, para ayun, oh, may agila yata yun. Mamaya, pag meron tayong nakitang, pag meron tayong nakitang unggoy, hintuan natin. Nakikita nyo kung gaano kaganda tong Ternate, Cavite, tong kabundukan nila. Grabe. Talagang wala ka rin masasabi. Sobrang protektado ng gubat nila dito, oh. Ang ano lang dito is paggabi, dahil wala ka talaga makikita dito dahil walang kahit na anong street light or ilaw man lang. Ayan, dito ka mag-iingat sa mga ganito. Ako nagdadahan-dahan ako dahil kalilinis ko lang ng aking motor. Ang hirap pa naman linisin nito.
Napakaganda ng panahon ngayon. Ano, talagang pinagbigyan tayo. Ah, dito ba yung mga unggoy na? May karatula pa yun eh. Mamaya. May karatula yun na bawal sila pakainin. Ganda. Napakaaliwalas. My God. Oo. Zeus and Zeus and Thea. Mahirap dito pag naplatan ka dahil walang vulcanizing dito. Walang kahit na ano, swerte mo na lang pag may makadaan sa'yo na tulong na may yung tire inflator na may sealant or meron silang pampasak. Kompleto ako ng kaso yung pampasak ko, hindi ko dala ngayon eh, nawala rin sa isip ko. Pag bumabiyahe ako, hindi ako umaalis ng bahay na motor lang. Meron lagi yung pang emergency sa gulong kung sakasakaling maflatan. Pero pagdating sa makina, kunwari nasiraan, hindi naman talaga ako marunong. Baka tatawag na tayo ng rescue. Ito yung unggoy, oh. Nakikita nyo ba? Ang pit nila, oh. Ayan. Diba? Hindi ka maano dito sa unggoy sa ano eh. Aso sa daan. Unggoy talaga makikita mo. Ayun sila. Kita ba sa camera? Dami, oh. Kumakain sila. Pinapakain sila nila kuya. Marami pang unggoy dito. So yan, merong kainan na sa daan-daan. Mostly ang mga ano yan is yung ating mga nagbabike na pumunta dito. Sila yung madalas na customer niyan. Since weekdays ngayon, wala tayo halos makitang nagra-ride. Tayo lang yata yung taong may off na may rest day na ganitong araw. My God! Malamig ang hangin. CB. Ano ba yung CB? Cabling? Ayun ang pupuntahan natin. Hindi tayo pupunta ng tunnel ngayon. Para maiba naman. Maraming na-aksidente dito, lalo na yung mga nagbabike. Ang kadalasan is masyado silang napapabilis kasi pag once na ahon dito is ahon talaga. So syempre pag dumaan ka ng ahon, pagbalik mo lusong 'yon. Na sosobrahan nila yung bilis nila, hindi nila nakokontrol ang kinahantungan, overshoot, tumitilapon kung saan-saan. Meron na rin ako nakitang eto yung ganyan, pababa, tumama siya diyan, yung paa niya naputol. Nakabike lang din 'yon. Umaga 'yon, talagang kasagsagan ng mga nagbabike noon during pandemic pa. Hindi pa naman ganong ka-pandemic. Oo, parang patapos na rin yung pandemic ng time na yan. So, ingat-ingat lalo na sa mga nagbabike. Dahil pag na-overwhelm ka sa lusong dito, dati nagbabike ako, umaabot din ako ng 70 km/h pag lusong, pagdating sa lusong dito. Naka-aero ka na nun para syempre ma-maximize mo yung ano, yung bilis ng bike mo.
Pero saglitan lang yon, hindi ko naman binababad sa speed na gano'n. Ayan, madudulas yung mga lumot-lumot din sa gilid-gilid kaya ingatan din natin yan. Diyos ko, kahit anong kapit ng gulong mo dyan. Ito na nga, umaambon-ambon na. Wala tayong sisilungan dito. Sana hindi tumuloy. Ayan, yung ganitong pababa. Yung kasama ko dati na nagbabike, dito siya na overshoot eh. Yan, dito siya sumemplang. Overshoot din. Hindi siya pinagbigyan ng kasalubong niyang Pajero. Maambon, sana hindi tumuloy. Ito mga ganyang mabuhangin na, ay talaga. Ito yung papunta ng tunnel. Ito, kakaliwa ka dyan. So, ito nga yung ano, Kylab. Ano ba yan? Hindi ko alam basahin. Hindi na ako marunong magbasa. Ito, papuntang kaliwa. Itong kaliwa, papuntang tunnel. So, itatry natin dumiretso kung ano meron dito sa diretso na to. Kung may kapehan sa unahan, then dyan na tayo magkakape siguro. Di ko alam, di pa ako nakapunta dito eh. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang ako lumagpas dun sa intersection ng tunnel at dito. Parang hindi na maganda yung ano dito daan. Oh my God. So, eto. Explore natin. Sabay-sabay natin malalaman kung ano meron dito paglagpas ng tunnel. Ano ba to? Pababa na to ah. Ayun, dagat na kasi yan eh. Scout Ranger yata yun ng parang kampo ng Scout Ranger. Halos walang dumadaan dito ano. Marami pa naman tayong gas. Mahirap mawala ng gas sa ganito Parang nararamdaman ko lumalakas. Wag naman sana tumuloy. My God. Lumalaki na ang patak. Ah, ingat-ingat lang tayo dahil mahirap pa aksidente pag wala nakakita. Baka dito na tayo mabulok. Meron dito. Oh, bundok pa rin eh. May mga bato sa gitna. Three kilometers down. So, malapit lang naman yan. Malaman natin kung ano yung meron dito. Hindi ko na alam or hindi ko sure kung ano ng anong part na ng ano to, kung kaninong province na nasasakop to or kung Cavite pa rin ba or Batangas na.
Parang sobrang dalang daanan netong daan na 'to, oh. Oh, grabe. May ano rin dito, landslide. Kaya nilagyan nilang ganyan. Slow down. So, ano 'to? May ganito dito. Oh, parang kampo 'to, oh. Team Marines. Ternate pa rin pala 'to. So, ito ay part pa rin ng Ternate. Itong binabaybay natin. So, yung dagat is hindi ko pa makita kung nasaan banda. Parang ang lungkot naman dito. Ano kaya meron sa dulo? Malalaman. Yan, 1 kilometer. Lapit na yan. Meron kayang kapehan, kainan. Ngayon lang ako napadpad dito eh. Mhm. Ano ang meron sa finish line? Finish line. Zero. So, ito na yun. So, walang kahit na anong arko. Ano ba yun? Parang may harang na sa unahan. Oh, parang wala na to. Parang may harang na. Oh, nung pala. Kuya, ano meron dito kuya? Wala? Hindi, nag-iikot lang ako eh. Wala. Ah, dead end na yan. Pero ano tong banda dito? Ah, sige. Diniretso ko lang eh. Ano yun, sir? Naku, wala pa akong ano, sir eh. Sige, yung ano na lang siguro. Ano pa bang meron dyan? Pabili lang ako ng isa, sir. At ipamimigay ko lang din. Ano bang meron dyan? Ay, magkano yung crinkles mo? Hindi pwede 100 na lang, kuya. Wala. Isa lang, kuya. Ipamigay ko lang din. Iyan.
Rico, eto. Salamat. Dead end na pala to, ano? Wala nang ano. Oo, nag-iikot-ikot lang ako. Oo, marami ng best nang galing. Dami unggoy dito, oh. Sige. Ano to, resort? Hindi. Ah, resort yan. Ah, pwede mag-swimming dyan. Ah, membership. Ah, sige, sige. Ngayon lang ako nakarating dito eh, kaya ano. Sige, thank you. Salamat. Ayun. Uh, confirmed. Walang meron dito sa diretso. Walang kahit na anong meron. So at least alam na natin. Pero resort daw 'yon, pero membership na resort. O, asahan natin pang mayayaman 'yan. Hindi rin naman tayo makakapasok diyan, for sure. Pero malay natin, isang araw maging member tayo diyan. Ay, no, ang daming ano, unggoy sa gilid-gilid. Anong oras na ba? Time check is 1:15 PM. Hindi na tayo pupunta ng tunnel dahil ilang beses na rin tayo nakapunta doon. Siguro ay hmm, ano ba maganda? Di pa ako makapag-decide eh. Ano bang magandang puntahan? Ganun lang din naman kung ano yung dinaanan natin papunta. Yun lang din na makikita nyo pabalik. So, mamaya na lang ulit ako magvi-video pag meron kayong makikitang bago or update ko kayo kung anong desisyon natin kung saan tayo dediretso ngayon, araw na to. So, mamaya na lang ulit. Bye. Ayun, nag-decide muna tayo mag ano, kape dito sa The Deck. So, malapit lang din naman 'to. Then, tingnan natin kung saan tayo mapapadpad after neto. Pero kung wala na is, let's go. Uwi na talaga. So, ayun, coffee, then pag may nakita kong snacks, then mag-snacks muna ako. Mamaya na lang ulit. Maganda yung view dito, kaya ito yung napili ko. Ay, nag So, mamaya na lang ulit tayo mag video. Yeah. Coffee. Ayun, tapos na tayo kumain dito sa The Deck.
Malapit lang ito sa pinagpapahingahan ng mga bikers pagkatapos umahon ng pagkandahaba-haba. Sa start ng ahon 'to ng papuntang Cabiang at Puerto Azul. So, ngayon is siguro uwi na tayo at ita-try na natin mag-edit para ma-upload na natin agad ito. Mhm. Time check tayo is 2:27 PM. So, napaka short ride lang talaga nito. So, ito yung ano, ito yung the deck. Nakikita nyo. Ayan. So, napaka-simple lang pero ang ganda kasi ng view. Ang sarap magkape sa gilid. Kikita mo yung kabundukan, yung dagat. Ayan. Mura lang din yung pagkain dito. So, naka full meal ako na kape. Full meal at may kasamang kape na rin. Sa halagang 320 pesos. Ano yan, chicken, pansit, one rice, tsaka hot coffee. Oh, ah, sabi ko. So, ayun. Ingat lang tayo dahil graba-graba to. Ito yung mahirap. Ah, sa mahirap sa malalaking motor. Dahil mabigat. Kailangan talagang itulak. Yan. Wala eh. Ginusto mo to eh. Hindi magtulak ka. Oop. Yeah. Masakit ang pilay ko dito. Ayun lang yung downside, no? Itong, tama, pagod na agad ako. Ah, ah. Tulad talaga yung downside ng X-Max. Ah, mabigat talaga siya. Ayun, uwi na tayo. Tapos na tayo sa ating short ride. Whew, mas napagod ako dun sa pagtulak ng motor kaysa sa pagmamaneho nito. See you once again. Will you come to me on the summer? So, ito, dito tayo dadaan sa kabila. Diyan tayo dadaan sa kabila. Mag-u-turn lang tayo. Ayan, dito. So, U-turn slot naman ito. So, safe, fast.
So, ayun, kakanan na tayo here. Yeah. Yeah. Ito, sobrang lapit na tayo sa bahay. 2 kilometers away, nandun na tayo. So, sa pagkakataong ito, nais kong magpasalamat sa inyo at dito na natin tatapusin ang ating vlog. See you around. Peace out.